Good evening everyone. Good evening ma'am. So ang tatalakayin ko ngayon ay patungkol sa komersyo. Ano nga ba ang komersyo? So, komersyo. Ang komersyo ay ang pagbili at pagbenta ng mga kalakal at serbisyo. Mas malawak pa rito, ito ay ang lahat ng mga aktibidad na may kinalaman sa ng uh, pagpapalitan ng mga kalakal at serbisyo. So, ang komersyo ay ang pagpapalitan ng mga kalakal at serbisyo para sa pera o iba pang bagay na may halaga. Sakop nito ang iba't ibang aspeto ng negosyo mula sa produksyon hanggang sa konsumo. At maaari din itong isagawa sa loob ng isang bansa o sa pagitan ng mga bansa. Mga halimbawa ng komersyo. Una, yung pagtitinda sa palengke. So, yun yung pagbebenta ng gulay, prutas, isda, bigas, at iba pang mga produkto sa palengke. So, ito ay isang halimbawa ng komersyo. Pangalawa naman ay yung pagtitinda sa mall. Ang mga tindahan sa mall ay nagsasagawa ng komersyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng iba't ibang uri ng mga produkto at serbisyo. Ano ba yung mga karaniwan nating nakikita sa mall or madalas nating nakikita? Yun yung mga sapatos, yung mga bag, cellphones, at iba pa, marami pa. So, yun. Isa itong uri ng komersyo. Pangatlo, yung online shopping. Yung pagbili o pagbenta ng mga produkto sa internet. Isa rin pala itong uri ng modernong anyo ng komersyon. So, yung example ito yung Orange App, Blue App. Siyempre, ngayon sa panahon natin, 'di ba? Karamihan naman sa atin umu-order na lang sa online shop kasi mas mabilis ito at hindi na natin kailangan lumabas pa. So, kumbaga less hassle para sa atin na mamimili kasi halos lahat ng mga gusto natin or uh, gusto nating bilhin is nasa online shop na. Yon. So, isa rin pala itong uri ng komersyo. Pang-apat ay pagmamanupaktura. Pagmamanupaktura naman ay paggawa ng mga produkto mula sa mga hilaw na materyales. Isang mahalagang bahagi rin ito ng komersyo, yung pagmamanupaktura. Yon. Yung panghuli naman is yung pagsasaka. Yun yung pagtatanim at pag-aani ng mga pananim. Siyempre, isang uri din ito ng komersyo, lalo na kung ang mga produkto ay ibebenta sa merkado. So, domain ng karunungan sa komersyo. Una, yung pamamahala. Ito ay tumutukoy sa mga prinsipyo at kasanayan sa pagpaplano, pag-oorganisa at pagkokontrol ng mga mapagkukunan upang makamit ang mga layunin ng negosyo. So, dito naman sa pamamahala, kasama na rito yung mga estratehikong pamamahala, operasyonal na pamamahala, pampinansyal na pamamahala at iba pa. At of course yung pamamahala ng tao. Yun. Next naman is sa marketing. Ito ay ang proseso ng pag-unawa sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga mamimili at paglikha ng mga produkto at serbisyo na nakakatugon sa mga ito. So, dito naman layunin nito na matugunan ang mga pangangailangan, syempre, at kagustuhan ng mga mamimili o yung kliyente nila.
Pangatlo, pananalapi. Ito naman ay yung pamamahala ng mga pinansyal na mapagkukunan ng negosyo, kabilang ang pagkuha ng pondo, pag-iimbak ng pera, at pag-aayos ng mga utang. So, dito sa pananalapi ng komersyo, tumutukoy ito sa lahat ng aspeto na paggamit at pamamahala ng, syempre, pera sa isang negosyo. And tumutukoy ito sa kritikal na bahagi ng anumang komersyal na aktibidad dahil ang maayos na pamamahala ng pananalapi ay mahalaga para sa paglago at katatagan ng isang negosyo. Pang-apat, operasyon. Ito ay ang pagpaplano, organisa at pagkokontrol ng mga proseso ng mga produksyon at paghahatid ng mga produkto o serbisyo. Ito naman ay tumutukoy sa lahat ng mga aktibidad na isinasagawa sa isang negosyo upang magawa, maidistribute at maibenta ang mga produkto o serbisyo na ito. So, ang kahusayan ng operasyon ay kritikal para sa pagkamit ng kita at pagiging mapagkumpetensya sa merkado. Dito naman sa teknolohiya ng impormasyon, ito ay ang paggamit ng teknolohiya upang mapahusay ang mga operasyon ng mga negosyo. So, dito naman sa teknolohiya ng impormasyon, syempre, kung dati is naghihirap pa sila na makausap yung mga kliyente nila, pupunta pa sila sa lugar ng kliyente nila para lang makapag-usap, maging maayos yung transaction nila. Ngayon is dito syempre may technology na, may mga cellphones na, may mga gadgets na kahit nasa bahay ka lang is kaya mo kausapin or kumbinsihin or pabilhan yung mga customers mo or mga kliyente mo nang hindi ka naghihirap or hindi ka nagsasayang ng pamasahe at syempre na rin sa pagod dahil na ito sa teknolohiya. So, malaki talaga yung ambag ng teknolohiya para sa kanila. So, ang pinakahuli ay etika at panlipunang pananagutan. Ito ay ang pagsunod sa mga etikal na prinsipyo at pag-aalaga sa kapakanan ng lipunan sa mga operasyon ng negosyo. So, higit pa ito or mas maano pa ito sa pagsunod sa batas. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama at pagiging responsable, syempre, sa lahat ng stakeholders and sa mga empleyado mo, customer, supplier, yung sa community mo at syempre sa kapaligiran mo. So, yun lamang po ang aking topic and maraming salamat.